Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius mula November 3 to 9, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading nyo, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Pero naglagay ako ng alcohol na hindi nyo nakita sa video. Kaya basa-basa ang kamay ko. Wait lang. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, i-adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, dito na. Ito ang last deck. Oh, pero buti na lang nasa una siya. Oh, ang ganda oh. Ang ganda ng picture. Ngayon ko lang nakuha tong card na to sa 2 weeks na ginamit ko to. Ngayon ko lang nakita tong The Lovers na si Jack at sino ba to? Nakalimutan ko na. Ano to eh? Christmas. Ano ba yun? Kalimutan ko ito eh. Nightmare Before Christmas. So, meron tayong 3 of Needles, The Lovers, Temperance, Queen of Candles. Ano yan? Ito, kita nyo to? Separation yan, malamang. So, current situation, separated yung iba sa inyo. O, broken-hearted, in pain. May magdidesisyon na makipag-ayos. Probably babae. Aha. Babae kasi to eh, Queen of, ano to? Wands, na babaeng action-oriented. So again, babae yung makikipag-ayos. O siguro, tatanggap ng apology. Magiging matapang siya tanggapin ng apology. Makipag-ayos. Case-to-case basis. Whether siya yung makikipag-ayos o makikipag-ayos sa kanya yung ex niya. Tapos, magkakaroon siya ng lakas ng loob na tanggapin ng apology, case-to-case basis. Okay? Yun ang dating dito. Kasi malaki chance mag-reunite sila dito, oh. Yung mag-ex dahil separated sila. In pain to. Ito yung card ng ano. Suffering. Well, anyways. Sino naman kaya itong tatamaan ng reading? So, yung clue natin pwedeng tumama sa inyo o sa person ninyo kung para sa inyo ba ito. So, para malaman nyo kung para sa inyo ba ito o hindi, ito ang clue. Again, ulitin ko, pwedeng tumama sa inyo, sa person nyo. Sa inyo, sa person nyo o sa kakilala nyo. Pwede rin naman. May buhok sa mukha. Ayan, tulad niyan, balbas, bigote. Malaki ang hinaharap, mas matanda sa iba sa inyo. May mahilig magtuwintas ng buhok. May mga hikaw. Maraming hikaw sa katawan. O hikaw sa mukha. Maraming hikaw sa tinga, pwede rin. Basta hikaw yan, butas. Ito naman,
Mga butas-butas sa katawan. Ito, pwede rin dito yung tunnel na pierce. Yung sa tenga, yung malaki. Malaki yung butas. So, dito sa case na to, albino. May sakit sa balat. Sobrang puti eh. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Dito naman. Oh, ano to? Ano yan? Amoy naman ang combination na to. Pero, tingnan natin. Kung anong mapipick up ko dito. Well, ang hirap naman ito. Ang dating sa akin, may gagawin yung iba sa inyo na parang creativity. Tapos, hindi susuportahan o aayawan ng ibang tao. Ibang weird. Ang pangit kasi ng combination. Sana ito na lang, baliktad. Mas maganda. Eh, hindi eh. Ang dating kasi hindi kayo magiging masaya. Hindi. Sad to say, for some reason. Ano kayang reason? Dagdagan nga natin ng ibang information. Bakit di magiging masaya? So, inisip ko, relasyon ba to? Friendship? Trabaho? Siguro, trabaho. Hindi magiging masaya yung iba sa inyo sa trabaho kasi may someone na aasa o ayaw makipag-cooperate o ayaw kayo tulungan o yung iba sa inyo. O dishonest talaga. O baka dahil matigas ang ulo, mahirap baguhin ang belief o paniniwala. Parang dahil dun sa opinion, paniniwala. Pwede rin. Dun nang galing yung problema. Kaya hindi magiging masaya yung iba sa inyo kasi makaka-encounter sila ng tao na dishonest o stubborn o kamali sila ng piniling pagkatiwalaan, ganyan. O pwedeng, halimbawa may teamwork, na partner siya dun sa someone, yung iba sa inyo mapapartner sa someone na ayaw nila. Kasi unreliable. Kaya magiging sad. So, ganun lang, at least, di ba? Wala naman tong
cheating. Na cheating sa relasyon kasi ano to, career. So, yun. Eto na. Punta tayo dito. Ano pong masasabi nito? Kuha lang ako ng 6. Babasahin ko na lang para mabilis. Dali namang intindihin to dahil basic English lang. So, sabi dito, love language, quality time, be the witness to each others' lives. So, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fits sa inyo. Ito kasi pang magkarelasyon. Ito, dreams come true. Have faith. Your rainbow will come smiling through. Wow, ganda. Dreams come true. Real feelings. You share true romantic feelings worth exploring. Ito maganda. Manifesting the one. Very soon, your true love will arrive. Para sa mga single. 4 na to. Ito pang 5. Fearless love. Courageous leap into the unknown. At ang huli, life partner. Your romance is stable and ready to go the distance. Depende sa kung anong sitwasyon. Kung in a relationship, stable naman daw. Walang problema sa week na to. Kung hindi kasal, baka ma-engage na. Yun lang yung in-explain ko. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oo.